tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang yumanig sa gitnang silangan matapos ihayag ng Iran na ganap umano nitong nawasak ang isang modernong sistemang Patriot na panlaban sa himpapawid ng Amerika. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, ang magkakasunod na pag-atake ay tumarget sa ilang estratehikong base militar ng Estados Unidos sa rehiyon bilang ganti sa naunang pambobomba ng mga puwersang Amerikano sa mga pasilidad ng Iran. Ipinaliwanag ng pamunuan ng IRGC na isinagawa ang kanilang operasyon sa ilang yugto na maingat umanong pinagplanuhan. Ayon sa Iran, tugon ito sa mga pag-atake ng militar ng Estados Unidos sa kanilang mga base at pasilidad sa mga baybaying rehiyon noong araw ding iyon. Sinabi ng Tehran na handa itong gumamit ng puwersa upang ipagtanggol ang pambansang soberanya at seguridad ng bansa laban sa anumang banta mula sa labas. Sa unang yugto ng ganting salakay, pinuntirya umano ng mga puwersa ng Iran ang Prince Hassan Air Base sa Jordan gamit ang mga misil na may mataas na katumpakan at mga drone na may dalang pampasabog. Sa opisyal na pahayag nito, sinabi ng Iran na tinamaan ang mga imbakan ng gasolina at bala na nagdulot umano ng malalaking sunog sa loob ng pasilidad. Kasunod nito, nakatuon ang ikalawang yugto ng operasyon sa Sheikh Issa Air Base sa Bahrain. Inangkin ng Iran na pinasabog nito ang isang hangar na kinaroroonan ng isang eroplanong P-8 Poseidon na nagpapatrolya sa karagatan. Sinabi rin ng IRGC na tinamaan ng isang pangunahing sentro para sa pamamahala ng mga drone at ilang pasilidad para sa pagkumpuni at pagpapanatili ng mga helicopter. Sa ikatlong yugto ng operasyon, idineklara ng Iran na ganap umano nitong nawasak ang isang sistemang Patriot na panlaban sa himpapawid sa Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Bukod sa sistemang Patriot, sinabi ng Iran na tinamaan din ng kanilang mga misil ang malalaking imbakan ng gasolina sa loob ng base. Gayunman, wala pang malayang pagpapatunay sa lawak ng sinasabing pinsala. Hindi umano nagtapos doon ang mga pag-atake sa Kuwait. Pinuntirya rin ng mga misil ng Iran ang Ahmad Al-Jaber Air Base. Ayon sa IRGC, isang estratehikong sistemang radar ng Amerika ang nawasak sa pag-atake. Kung mapatutunayang totoo, maaari itong lumikha ng malaking puwang sa kakayahan ng Estados Unidos na subaybayan ang mga banta sa himpapawid. Sa mga sumunod na pag-atake, inangkin din ng Iran na nasunog at nawasak ang 2 unit ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS kasama ang ilang imbakan ng mga misil. Ang HIMARS ay isang gumagalaw na sistemang panlunsad ng rocket na ginagamit ng militar ng Estados Unidos para sa mga pag-atake may mataas na katumpakan. Kasabay nito, naglunsad umano ang Iran ng mga karagdagang drone at misil laban sa iba pang infrastruktura ng militar ng Amerika sa Bahrain at sa 2 estratehikong himpilan ng radar sa Oman. Ayon sa Iran, ipinakikita ng malawak na sakop ng operasyon ang kakayahan nitong magsagawa ng magkakasabay na pag-atake sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa loob ng maikling panahon. Sinabi rin ng militar ng Iran na nagpapatuloy ang kanilang mga pag-ataking gumagamit ng drone laban sa mga base ng Amerika. Kabilang umano sa mga target ang mga sistemang misil na panangga, matitibay na bunker at mga pasilidad na sumusuporta sa operasyon ng militar sa Kuwait. Ayon sa Tehran, layunin ng mga pag-atake na pahinain ang kakayahan ng Estados Unidos na magsagawa ng mabilis na ganting salakay. Dahil sa tindi ng sitwasyon, agad na kumilos ang mga pamahalaan sa rehiyon. Inanunsyo ng militar ng Kuwait na aktibo nitong hinaharang ang mga pagalit na bagay na pumapasok sa kanilang himpapawid. Samantala, tumunog ang mga sirena ng babala sa iba't ibang bahagi ng Bahrain. Hinimok ng mga lokal na otoridad ang mga mamamayan na humanap ng ligtas na masisilungan upang makaiwas sa mga misil, drone at bumabagsak na mga labi. Sa Jordan, iniulat ng lokal na media na mabilis na kumilos ang kanilang mga puwersang panlaban sa himpapawid. Matagumpay umano nilang hinarang at pinabagsak ang 4 na misil na inilunsad mula sa teritoryo ng Iran at patungo sana sa kanilang bansa. Ipinakikita nito ang matinding tensiyong nararanasan ng mga karatig bansang naiipit sa lumalawak na sagupaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa kabila ng mabibigat na pahayag ng Iran, wala pang detalyadong kumpirmasyon mula sa United States Central Command o CENTCOM tungkol sa lawak ng pinsalang tinamo ng mga base ng Amerika. Hindi pa direktang sinasagot ng CENTCOM kung totoong nawasak ang mga sistemang Patriot radar at mga unit ng HIMARS na binanggit ng Iran. Bago ang ganting salakay ng Tehran, kinumpirma naman ng CENTCOM na tinamaan ng mga puwersang Amerikano ang 12 din ng target sa loob ng Iran.
Sa kanilang naunang opisyal na pahayag, sinabi ng militar ng Estados Unidos na gumamit ito ng mga sandatang may mataas na katumpakan upang bombahin ang mga pasilidad ng Iran. Kabilang umano sa mga target ang mga sistemang panlaban sa himpapawid, mga himpilan ng radar sa baybayin at mga pasilidad para sa mga misil at drone. Ayon sa Pentagon, layunin ng operasyon na pahinain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga pag-atake at guluhin ang paglalayag sa Strait of Hormuz. Ibinunyag din ng CENTCOM na gumamit ang militar ng Amerika ng iba't ibang makabagong sandata, kabilang ang mga sasakyang dagat na walang tauhan at may dalang pampasabog. Ayon sa Estados Unidos, ginamit ang mga ito upang targetin ang mabilis na mga bangka ng Iran na nagpapatrolya sa mga estratehikong bahagi ng Strait of Hormuz. Ipinakikita ng paggamit ng teknolohiyang ito ang bagong antas ng pakikidigma sa karagatan. Bago muling sumiklab ang matinding sagupaan, nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa rehiyon sa loob ng ilang linggo. Nagsimula ito matapos lumagda ang Estados Unidos at Iran sa isang paunang kasunduan noong Hunyo. Marami ang umasa na magiging simula ito ng mas malawak na diplomatikong pag-uusap, ngunit mabilis ding nasira ang pansamantalang katahimikan. Muling uminit ang sitwasyon ng makipagtulungan ng Estados Unidos sa Oman at sa International Maritime Organization o IMO upang magtatag ng isang bagong ruta para sa mga barkong dumaraan sa katimugang bahagi ng Strait of Hormuz. Ang ruta ay nasa kahabaan ng baybayin ng Oman at idinisenyong umiwas sa hilagang bahagi ng Kipot na mas malapit sa Iran. Nagdulot ito ng matinding pagtutol mula sa Tehran. Hinimok ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ang mga komersyal na barkong nagdadala ng langis na gamitin ang bagong ruta sa halip na dumaan sa bahaging mas malapit sa teritoryo ng Iran. Layunin umano ng hakbang na maprotektahan ang pandaigdigang supply ng langis mula sa posibleng panghaharang o pag-atake. Gayunman, itinuring ito ng Iran bilang pagtatangkang bawasan ang impluwensiya nito sa isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Mariing kinondena ng IRGC ang naturang hakbang at inakusahan ng Estados Unidos ng pagpilit sa pamahalaan ng Oman na tanggapin ang tinatawag nitong iligal na rutang pandagat. Ayon sa Iran, ginawa umano ang ruta ng walang sapat na konsultasyon at lumalabag ito sa umiiral na mga kasunduan sa paglalayag. Inilarawan din ito ng Tehran bilang panghihimasok ng Amerika sa mga lokal na desisyon tungkol sa seguridad sa gitnang silangan. Ang alitan tungkol sa rutang pandagat ay sinundan ng magkakasunod na insidente laban sa mga komersyal na barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. And dahil dito, nagpalitan ng ganting salakay ang militar ng Estados Unidos at Iran, na kalaunan ay humantong sa malawakang pag-atake sa mga pasilidad militar. Kapwa ay pinakikita ng dalawang panig ang kanilang kakayahang gumamit ng puwersa upang ipagtanggol ang kani-kanilang interes sa rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng buong mundo ang magiging tugon ng Estados Unidos sa sinasabing pinsala sa mga base nito. Ang lumalawak na sagupaan ay hindi lamang banta sa seguridad ng gitnang silangan, maaari rin itong magdulot ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya kapag naapektuhan ang paglalayag at supply ng langis sa Strait of Hormuz.